word. In Jesus' name we pray. Amen. So patuloy po tayo sa ating serye. No, although February po ngayon na tinatawag na Feb-ibig. So yung alam niyo po, may mga binebenta po yung mga kabataan, makakatipid po kayo. Kung hindi pa kayo nagbigay sa asawa niyo, makakatipid po kayo. Kasi po kagabi, 100 lang eh. Ngayon, balita ko, 150 na lang. Kasi fundraising, no? Kaya makakatipid po kayo. Kaysa sa bibili pa kayo dun sa, napakamahal, no? Dito na lang kasi pinagpipray po nila. So kung halimbawa yung magkagalit kayo, kaninang umalis kayo sa bahay, pag-uwi nyo, ayos na relasyon nyo. Pag binili nyo yon. Promise. Hallelujah. So mga asawang lalaki, kung hindi nyo pa binilhan ng at in-expressan ng pag-ibig ang asawa nyo, hayaan nyo ang misis nyo bibili. Hallelujah. Wala naman pong kuripot ngayon, no? Parang dito lang ang kausap ko. Sino po dito, kasawa niya, katabi niya sa umagang ito at pagkitasan yung kamay? Yung iba, ayaw magtaas, magsila kasi may away kami, pastor, baka masiko ko. Sabi nung pastor, o sige, lahat ng asawang lalaki na hindi under, tumayo. Nagtayuan po. Hindi under eh. Okay? Merong isa tumayo. Hindi under. Sabi, lahat ng hindi under tumayo. Okay? Kaisa-isa nakatayo. Sabi ng pastor, anong ginawa at ano ang ginagawa mo para makontrol mo misis mo? Nakikinig po lahat eh. Mga umattend, no, nakinig. Kasi siya lang po yung tumayo. Hindi under, hindi talaga hindi niya under. Kasi po, sumigaw siya, medyo nasa likod sumigaw siya, pastor, sabi po kasi ng misis ko, tatayo ako. Hallelujah. Gising na po kayo? Sa patuloy po tayo. No? Sa buong February po, this is our third series po or topic. It's about how to experience the best of God's love. Gusto niyo po ba na maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay po ninyo? Parang ang tabang ng amen. Okay. Magkape po kayo sa baba mamaya. Magigising po kayo. Pero pag nagising po kayo, attend na kayo ng second service. Okay? Okay. Gusto niyo pong maranasan ng pag-ibig ng Diyos na dakila? Patuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. No? The first Sunday, pinag-usapan po natin that we can experience God's love through faith in Jesus Christ. Ito po yung importante. Yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya po, maging buo po yan, mararanasan natin ang kaganapan ng pag-ibig ng Diyos sa atin kapag po tayo ay yung pagtitiwala natin, yung buhay natin, is inilagak na natin sa ating Panginoon. Kasi po, wala pong bagay na mararanasan mo kapag hindi ka nakipagrelasyon. Walang bagay na pag-ibig kapag hindi ka nakipagrelasyon. Okay, mag-isa tayo, hindi mo mararanasan yung pag-ibig ng mister mo o misis mo kung wala kay relasyon. Kung hindi mo nasabi pa, wala ka pang sinabing, I do. I do not like you. Okay. Mararanasan mo yan kapag sinabi mong nag-I-do ka na. No? Yung best, mararanasan. Alam nyo, patawaran nyo ako sa mga nagbo-boyfriend and girlfriend pa lang, no? Sa mga wala pa pong asawa, darating na po yan. Madalas ko po sinasabi, sinilang na po kahapon. Yung kanyang faith. Okay? Yung kanyang faith. Okay? So, sa mga dalagat binata, hindi nyo pa talaga fully maintindihan yung tunay na pag-ibig ng kasintahan o boyfriend nyo o girlfriend nyo.
mararanasan mong tunay yan when you have this intimate relationship. Covered by God, of course. Blessed by God. Hallelujah. Amen. So, wag po tayo maniniwala na sa kwarto lang pwedeng maranasan ang tunay na pag-ibig, lalong-lalo na kung hindi pa kayo kasal. Pero ang tunay na pag-ibig, mararanasan mo yan kapag na-realize mo na yung asawa mo, siya na ang kailangan mo sa buhay mo. Just like us, yung pag-ibig ng Diyos, kapag naranasan natin ito, malalaman natin, ma-realize natin na ang Diyos lang ang kailangan natin sa buhay natin. Kaya last Sunday din, pinag-usapan po natin, it's how to experience the best God's of love. Okay? As we experience God's love, kung talaga pong gusto nating maranasan ng pag-ibig ng Diyos, kailangan po meron tayong obedient heart. Sabihin niyo po, obedient. Talagang obedient pa lang, hindi na, no? Sa pagsabi pa lang, medyo ayaw niyo na sumunod. Okay. Tayo po ay binigyan ng Panginoon na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos kapag po sumusunod tayo sa ating Panginoon. Kasi po lahat po na sumusunod sa ating Panginoon, pinagpapala at iniingatan ng Panginoon. Just like Abraham, when he put his trust sa ating Panginoon, umalis siya sa Ur, nagpunta sa sinabi ng Panginoon, naranasan niya ang biyaya ng Panginoon. Hindi lang biyaya, kundi yung matinding pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kaya sa umagang po ito, pangatlo na to, pag-uusapan po natin how to experience the best of God's love in fellowship with believers. Sabihin niyo po, believers. Okay. Lahat po ng mga believers, sumigaw mo ng hallelujah. Hallelujah. Masarap po yan, whenever we do this fellowship sa mga believers, nagkakaroon ng connection sa bawat isa. Yung testimony po, mas intimate, mas malapit, mas malaya mo ma-express kapag ito ay believer na. Kapag ito ay may pananampalataya. Kasi po yung mga stories natin, qualified po sila at tested na po sila. Kaya nga po testimony, natapos na po yung testing, kaya nga pinagpala ka ng Panginoon. At mararanasan po natin yan, yung katotohanan ng mga testimonies yan, kapag ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa. Kaya ito po yung pag-uusapan natin. Napaka-importante po nito. At sana po ma-convince namin kayo, bago kayo muwi, na yung fellowships, especially the CU, napakahalaga po. Maging ang pananambahan. Pero mas maganda po, dito sa pananambahan kasi puro kayo nakikinig. At yung nagsasadal, hindi niya alam kung tulog na kayo. Pero sa CU, alam na alam kung sino natutulog. Shout out sa mga natutulog sa CU. Okay? Alam mo, makakalabit mo. Okay? At sa CU, pwede ka magtanong. Sa CU, pwede mong i-express kung ano yung insight na binigay sa'yo ng Panginoon nung ikaw ay nakikinig during the service. Hallelujah. At hindi lang yan. Sa CU, nakakapulot po tayo ng mga bagong insights. Okay? Hindi lang sa mga testimonies, maging sa mga experiences ng mga kasama natin sa CU. Alam po, sa totoo lang po, nung nabubuhay pa po si Missionary Eugene, sabi po niya sa akin, matuto ka lang makinig, matututo ka. Yung mga rugby boys o yung mga kalat-kalat sa daan na hindi matino isip, kapag inupuan mo sila, pinakinggan mo sila, sa paulit-ulit na lang sinasabi, malalaman mo kung ano naging problema nila sa buhay nila. So ganun din, as we learn to hear people's experiences, natututo po tayo. Hallelujah. At sama-sama po tayong natututo kapag nasa fellowship po tayo. Kaya nga po, fellowship. Okay? Hindi pwedeng mag-isa ka lang nagpe-fellowship. Fellow nga eh. Okay? Hallelujah. So, through this fellowship, na-strengthen po tayo spiritually. Kasi po may karamay tayo. Merong nagpapaliwanag, may nag-encourage, at may nagpipray. Ito po yung importante. Kaya nga sa mga wala pang CEO dyan,
Sunday ngayon. Magtapat ka na. Hanggang ngayon, wala ka pang see you. Kaya nga, kung wala ka pang see you later sa baba. Lapitan mo ako. Amen? Amen? Sa walang see you, amen? Sa walang see you, amen? Sa walang see you, amen? Ayan, dinig nyo na. Alam nyo na kung sino yung wala see you pa. Linggo ngayon eh. Bawal ang sinungaling. Kasi sabi ng kataga, liars goes to church. Oh, liars go to church. Hindi po lang. Okay. Kasi nagbago na raw. Dati, liars go to hell eh. Ngayon, liars go to church. Try ko ulit. Yung wala pang see you, simigaw na malakas na, hallelujah! Sabi ko na nga, totoo yung kataga. Pero see you later po. No, madalas po naman ako nandun sa gate kapag po natatapos ang gawain. So fellowship in the Bible, ang tawag po dyan sa Greek word is koinonia. Sabihin niyo po koinonia. Okay, it means a deep sharing or partnerships, specifically sharing in the life of Christ with others. No, ito po yung bakit meron po tayong fellowship o koinonia, because we share with one purpose, na maranasan at mag-glorify ang ating Panginoon. Kaya nga po yung see you na kapag hindi si Kristo ang pinag-uusapan, hindi po siya see you. Okay? We need to let Jesus na mag-glorify sa mga fellowships natin. Hindi po siya kwentuhan lang. Kwentuhan na may katuturan. At the end, may encourage po tayo sa mga kwento at maging sa mga mensahe ng ating Panginoon. It's about the community centered on Jesus. No, sa Acts 2, mababasa po natin yan that they go together. They fellowship every day po to, no, sa Acts. At sabi po ng Matthew 18:20, if 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. So napakahalaga po nung fellowship dahil po ang presensya ng Panginoon. Kung hindi po mahalaga ang fellowship, hindi po natin o hindi po darating ang ating Panginoon. Hindi niya tayo, kumbaga, hindi panaranasan ang presensya ng Panginoon. Pero sabi po niya, if 2 or 3 are gathered in my name. Kaya nga po sa ating Panginoon, importante po ang fellowship. Sabi po ng Psalms 133, behold. Pag sinabi pong behold, baka nakakabasa po kayong behold, ang ibig sabihin po nito, pay attention. Okay? Tingnan mo at makinig ka. Yan po yung behold. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So sabi niya, mabuti, napakainam daw kapag ang mga mananampalataya, brethren, magkakapatid, maging sa pamilya natin, to dwell together in unity. Nalulugod po ang Panginoon. Okay. Kapag po sinabing mabuti, hindi naman po lahat na mabuti, mainam. Halimbawa, ganito. Mabuti na nandito ka. Pero hindi siya mainam na hindi ka nakikinig. Okay? So hindi lahat na mabuti mainam. At hindi rin na lahat ng mainam o kaaya-aya ay mabuti. Parang, napakainam na nakaupo ka na. Pero hindi siya mabuti kung nandito ka pero hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos. Pero sa ating Panginoon, pinagsamang dalawang yan eh. Yung mabuti at mainam, kapag daw po yung mga magkakapatid, as they join together in fellowship, lalong-lalo na in unison to glorify God. Sabi ng verse 2, it is like a precious oil upon the head. Ang mga Hudyo po kasi, ina-anoint po sila, no? Mayroong ginagamit sila sa seremonya ng anointing. Running down on the bird of Aaron. Okay? Yung hanggang sa balbas ni Aaron. Okay? So si Aaron po, actually, high priest po siya. Unang high priest na tinawag ng Panginoon, lalong-lalo na nung paalis ng Panginoon ang mga Hudyo sa Egypt, papunta ng Promised Land. Okay? Ito po yung pangako ng Panginoon. Running down on the edge of His garment. Ibig sabihin po nito, yung anointing oil na gagamitin. Alam niyo po, yung anointing oil, ang ibig sabihin po nito, ang simbolo po nito is God's protection.
And it refreshes. Kasi po yung anointing oil na ginagamit during that time, special design and formulated by God. Kaya nga po, mabango siya. Kaaya-aya ang amoy. Kaya nga kapag ikaw inanoint, lalong-lalo na high priest pa yan, ang pinag-uusapan dito, priestly anointing. So it's God's protection and it brings refreshments, ang ibig mong sabihin yan. At nag-overflow. Hindi po yan isang buhos lang. Parang naligo. Ibig sabihin, when people are gathered together in unity, umaapaw ang biyaya ng Panginoon. Hanggang sa dulo ng laylayan ang damit ni Aaron. Hindi lang isang tabo yan. Kayo ba kaya niyong basahin lahat ng damit niyo sa isang tabong tubig? Lalong-lalo na ngayon, malamig ang tabo niyong ginagamit, ganyan lang kalaki. Hallelujah. No, sino po dito yung naligo na walang hot water? Kaway-kaway sa wala pang hot water sa bahay. Okay? Pero mas malamig po last Sunday. Tama po ba? Hindi niyo maintindihan kapag di kayo naligo. Okay. Verse 3. Tignan niyo pa yung verse 3. Ito po yung pangako na mga. It is like the dew of Hermon. Okay. Alam niyo po yung dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. Hebron po, Mount Hebron, napakataas po niyan. It's about 9,000 feet. Okay? Yung Mount Zion, bundok din po yan, pero mas mataas ang Mount Hebron. Okay? Hermon pala, Hebron. Hermon. Mas mataas po siya. Actually, kung nasa northern part po yan ng Israel, nag-yelo po dyan kasi sa sobrang taas. Nag-i-snow. Okay? At sabi po ng historian, kapag daw po nasa Mount Hermon ka, kapag gabi, nagkakaroon ng dew, yung hamog. Yung hamog daw po niyan, equivalent ng ulan pagdating sa baba. Yun, hamog pa lang sa Mount Hermon, pero pagbaba, pag dumaloy na po, descending upon the mountains of Zion, para daw pong kinabukasan, makita mo, basang-basa ang lupa sa Mount Zion. Ibig sabihin sa Jerusalem. Okay? Nandun po located ang Jerusalem sa Mount Zion. For there, the Lord commanded the blessing. Hallelujah. As we gather together in unity, kaaya-aya ito sa ating Panginoon. Kaya nga pagpapalain tayo ng Panginoon, just like yung anointing oil na bumabagsak sa edge ng garment ni Aaron, ibig sabihin, overflowing yan. Ang pagpapalang to is love, life forevermore. Alam niyo yung forever? Hanggang walang hanggan. Kaya nga forever, 4 yan eh. Ay, hindi. Forever, walang hanggan. No? Kaya nga po, the Lord love na lahat ng mga anak ng Diyos, they go together, they work together, they worship together. Hallelujah. Nakakita na po kayo ng basketball team na hindi nagkakaisa sa laban? Ang dali pong matalo niyan. No? Yung best friend kong si Stephen Curry, tingnan niyo po kung paano sila maglaro. Meron silang unity, meron silang teamwork. Ako po, basketball player. Pero mas sumikat po tatay ko sa pagbabasketball. Ako po, ugali ko noon kasi po, yung mga naglalaro ng basketball o nanonood, pag po kulelat na kami, ibig sabihin marami ng tambak. Ang nasa mindset ko po, kailangan ako magsipag dahil yung 4 na kasama sa court, kailangan ma-realize nila na hindi tatamad-tamad. Kahit natambak na kami, pag binigyan mo ng pagkakataon na ma-inspire yung mga kasama mong 4, natakbo ka pa rin ng takbo kahit kulelat ka pa rin, nakakaangat. Nagbibigay ng buhay. Hallelujah. Alam niyo po sa basketball, madalas po nakaka-6 points ako eh. 3 nakakatawa at 3 nakakahiya. Hallelujah. Okay? Pero sa lahat ng anak ng Diyos, ang mga bagay na gagawin natin, kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaya, yung unity ito, may overflowing blessing. Kasi po, ang salitang ito, although si David po ang nagsulat niyan, pero word po ng Panginoon.
Kaya nga po kapag word ng Panginoon, tumugon po tayo, sumunod po tayo, magpo-flow ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Kaya maging sa church, tingnan niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Hindi po tayo pinabayan during pandemic. Nakabili pa po tayo during pandemic, nakabili po tayo ng 3 lupa. Pang-4 na po itong Caltem na to. Parang hindi kayo masaya. Tapos susunod itong building na to para buo. Hallelujah. Parang hindi kayo excited. We need to unite in spirit, in prayer, and in declaring ng Caltem na to sa Calvary Temple yan. Kaya nga Caltem eh. Mali ang spelling ng Caltex. Dapat pala Caltem yan. It's Calvary Temple. Hallelujah. Amen? So to experience the best of God's love in fellowship with believers, merong pangako ang Panginoon because fellowship help us grow in strength and wisdom. No, alam niyo po yung kapag merong kang nakasandalan, napagkwentuhan ng mga medyo, alam ko, lahat ng mga bagay naman, kaya nating lampasan yan eh. Yung lahat ng may pinagdadaanan, advice ko lang po sa inyo, huwag niyong tambayan, daanan niyo lang. Hallelujah. Tapos, huwag niyong dibdibin, luhurin niyo ng panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga nakakatulong po ito kasi kapag meron kang na-share, tapos meron yung kasyaran mo, alam niya ang pag-ibig at pagkilos ng Diyos sa buhay. Tapos, kukwentuhan mo siya. Kahit hindi ka humingi ng advice, sa buhay pa lang nung taong kanausap mo, na-encourage ka na. Hallelujah. Ito po yung dahilan kung bakit nais ng Panginoon, meron tayong fellowship. Kasi nga po, ang pinakalayonin po nito ay magkaroon po ng spiritual strength and wisdom. Kaso ata sa CEO, nagkakaroon lang ng wisdom. Huwag ka nang magluto kasi CEO natin ngayon. Kakain kami doon. So kapag kumain, talagang lamon kasi isasama na yung almusal, tanghalian, kinabukasan eh. Hindi lang yon. Mga Pilipino, mahilig sa Sharon. Maagap. Kunwari, lilinisin yung table, pero pagdating sa mga natira, balot na. Wala naman po dito yan. Amen. Baka marinig na kasi yun nyo. Amen. Hallelujah. Okay? Okay. Alam po natin na nakakatulong po ito. Kasi kung hindi po nakakatulong ang fellowship, inabolish na ng Panginoon. Pero bakit po tayo na-encourage ng Panginoon right now sa fellowship? Okay. Noong pong ako ang youth pastor pa, tapos sa mga kabataan, ginroup into smaller group para po magpalakasan. At ang nagiging bunga po nito, kapag na-win ka na through small group, ang next assignment mo or next level mo is M2. Yung may ladder of training po kasi ang youth noon. Pag nasa M2 ka na, so di-disciple ka na using God's salvation and faith. Tapos papasok ka sa M3. Sa M3, kapag nandun na sila sa M3, encourage ko sila, what if aaten yung magulang mo, tapos may sasalong mga adult din sa tatay mo, sa nanay mo, para mag-small group. Gaano kaganda ito. So, dinidesire ko nga po para po pag in-invite ko na po yung nanay ko, tatay ko, may kakaibigan na sa kanya. Nangyayari na po ngayon yan. And actually, 6 years ago o 5 years ago, sabi ng isang kabataan, Kuya po ang tawag sa akin kapag dumaan kayo sa discipleship training during my time. Pero pag pastor po ang tawag nyo sa akin, mga kabataan, ibig sabihin, hindi ka dumaan sa akin. No? Okay. Sabi niya, Kuya, nangyayari na po. Yung sinasabi niya po na noon, tanong ng nanay mo, yung tatay mo, ba't ngayon ka lang? Nag-small group po kasi kami. Parang see you. Nag-see you po kasi kami. Anong see you? Ganitong oras, see you. Di ba alas 5 lang ang uwi mo? Bakit alas 7 ka lang umuwi? Nag-see you nga po eh. Galit yung magulang kapag nag-see you. Ngayon, nagbaliktad na raw po. Yung anak na nagsasabing, ba't ngayon ka lang, Nay? Ba't ngayon ka lang, Tay? Sa see you. Tagal naman sa see you nyo. Baligtad na ang naghihintay yung anak. Pero it's a good thing.
Kasi nga po, it strengthen the faith and maging yung wisdom ng bawat isa, lalong-lalo na sa salita ng Panginoon. Sabi po ng Ecclesiastes, ito po nagsulat si Solomon po, no? The great, pinakamatalinong tao na biniyayaan ng Panginoon sa mundo. Sabi po niya, two people are better off than one. Pag sinabi pong better off, may beneficial o may benefit o nakakaaya, pleasing po yan or pleasant po yan. They can help each other succeed. Kapag daw po dalawa kayo, nagtutulungan kayo para ma-accomplish yung task. Halimbawa po, bubuhat kayo ng bigas. Noon po, yung isang kabang bigas, 50 kilos yan eh. Ngayon, ang isang kaban, 25 kilos na lang. Pero bibili kayo po sa JNE, siguradong 25 kilos yan. Kasi yung iba, 25 kilos, pag tinimbang mo, 24 lang. Pero pag bumili po kayo sa JNE, ay talaga siguradong 25 kilos yan. Ba't kayo nagtataka? Try nyo. Okay? Noon, 50. Pag may kasama kang bubuhat, madaling ilagay sa balikat. Pero kung mag-isa ka lang, effort yan. Pero kapag may kasama kang magbubuhat, mas madali. Actually po, na-accomplish mo mas marami. Kung ikaw nakakabot ng 50 kilos, kapag dalawa kayo, you can carry 150 kilos. Dumodoble. Halos, hindi lang doble, may dagdag pa. Di ba? Pag tumatawad ka sa palengke, kapag may kasama ka, nakakatulong na makadagdag ng marami. Kasi sasabihin ng isa, pwedeng ganito na lang. Tapos sasagot yung kasama mo, bigay mo na. No? Para makarami ka. Meron kang support. Okay? Totoo naman. People are better off than one for they can help each other succeed. So if one person falls, kung wala kang kasama, sabi niya, and the other can reach out and help. So kung wala kang kasama, walang tutulong sa'yo. Tama po? Hallelujah. Kaya nga po may tutor eh. Wala pong tutor na nag-iisa. Kasi tulong po yan. Okay? So kapag nahulog ka, may aagap. O may tutulong. But someone who falls alone is in real trouble. Walang tutulong sa'yo eh. Hallelujah. Verse 11. Likewise, two people lying close together can help or can keep each other warm. No, kapag dalawa daw po nagkatabi, talagang mararanasan mo yung init kasi may humid po ang katawan. Okay? Kung mas marami pa. Alam niyo po, nung kailan yon? Pasko, pag akyat ko po dito, amoy tao. Kasi hindi kaya ng aircon, pulpak eh. Okay? So, yung init. Ngayon po, medyo malamig, pero kapag nag-upuan po tayo ng tabi-tabi, katulad ng mga young people, mararanasan nyo yung init ng katawan ng bawat isa. Ibig sabihin, you can experience the warmth ng katawan ng bawat isa. Okay? But, how can one be warm alone? Alam niyo po, di ba malamig po ngayon? Kapag isang kumot lang, medyo kulang. Pero try mo dalawa. Medyo nakakatulong, no? Okay. At lalo na kung mag-isa ka lang. No? Sino po yung nagse-celebrate ng Hearts Day na malamig? Dahil mag-isa. Hallelujah. Darating na po. May silang na. A person standing alone can be attacked and defeated. Madali pong magapi ang nag-iisa. Kaya nga po sa hold-upan, no, kapag nag-iisa ka, madali, vulnerable ka. Okay? Kasi may backup yun eh. Okay? Pero tayo po, guided ng Panginoon. Pero huwag nyo namang basta-basta, may magnanakaw doon. Sige, may hold-upper doon. Tapos pupunta ka dadan. Huwag naman, have wisdom. Hallelujah. But two can stand back to back and conquer. So kapag po dalawa, may babantay sa likod. Hallelujah. No? Meron din dalawa. Meron kasama sa likod, tagatulak lang pala. No, parang sige, akong bahala. Mauna ka. Pag meron nagsabi sa inyo, sabihin nyo, hindi, ikaw mauna, ikaw bahala eh. Okay? Pero mga anak ng Diyos, hindi po nag-iiwanan. Lalong-lalo na, three are even better, for a triple braided cord is not easily broken.
Kaya nga po yung mga rope natin, yung mga lubid natin, 3 po yan eh. Hindi lang 2. Kasi po mas matibay siya. Lalo yung, alam niyo po yung abaka na lubid. Kapag isa lang yan, madali ding maputol. Pero tingnan mo po, i-braid mo siya ng 3. Mas tumitibay pa. Ito lang po, trivia lang po. Yung abaka mas tumitibay kapag nababasa. Yung abaka. Hallelujah. Kaya, so, it can protect. Naalala ko lang po, nung ginagawa yung pinag-aaralan po yung sermon na to, nung kami po'y bumabiyahe pa sa Malacca Strait. Alam niyo po yung Malacca Strait kung saan? It's between Malaysia, Indonesia, and Singapore. Okay? Meron po yung tinatawag na pirate-infested area, ang Malacca Strait. At kapag bumabiyahe po kami dyan, lahat ng ilaw ng barko nakabukas. Hindi po siniserve yung navigational lights dyan, exempted yung Malacca Strait. Kasi nga po maraming mga piratang umaakyat. Kahit mabilis yung barko nyo, mabibilis po yung mga bangkang ginagamit ng mga pirata. At ang weapon po nila mahabang bolo. So para hindi ka naatake, hindi ka naakyatin ng mga pirata, lahat ng ilaw nakabukas. Tapos po, may mga crew, dala-dalawa ang umiikot. Parang visibility, para ma-distract yung mga pirata, hindi ka na aakyatin. Dala-dalawa, para po may bantay. Hindi pwedeng nag-iisa lang na umiikot during the time na nandun kayo sa area ng Malacca Strait dahil maraming mga piratang umaakyat doon. Hindi po yung mga piratang katulad sa pelikula, yung isa lang ang mata, okay, nakakopya. Hindi po yan. Ang mga pirata po sa Malacca Strait, naka-short, walang damit. Okay? Kaya po, halos alert po ang mga nasa barko. Hallelujah. Sabi rin po ng Proverbs 7:17, as iron sharpens iron. Okay? So, one person sharpens another. Okay. Kapag po sinabing sharpens, ito po, nagtutulungan, nagdadamayan, at nagtuturuan. Pwede rin correction ito. Kasi po sa correction, di po ba masakit? Sharpen eh. Masakit po yan. Yung damdamin mo sa una kapag kinorek ka, medyo mahapdi. Pero as you learn the importance ng correction, nagkakaroon ng healing. At nagde-develop ang pagkatao mo. Hallelujah! Kaya nga napaka-importante po ng fellowship. Okay? At may kabuluhan. May patunguhan. Hindi lang po kainan ang fellowship. Ito lang po. Sa fellowship po, kailangan may pagkain. Ang fellowship na walang pagkain, hindi kay Jesus yan. Uy, katulad na rin ang maglibre. Katulad na rin ang makipangan. Sasabihin niya sa forerunner, forerunner, narinig mo si pastor, yung daw fellowship na walang pagkain. Hindi rin kay Jesus yan. Kaya, dala ka ng pagkain. Sabihin mo rin, kung ikaw forerunner, sinabihan na gano'n. Sabihin mo rin sa member mo, magdala ka rin para marami tayong makakain. Hallelujah. Ba't ko konting nakangiti? Parang lahat nakasimangot kasi ayaw magdala. Tingnan po, yung konti, pag kinolek yan, dumadami. Dumadami nababalot. Tuwang-tuwa naman yung maraming nababalot, to. Okay. Sabi po nung, okay, nagjo-joke lang po ako, no? Pero bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago na. Proverbs 13:20 said, walk with wise men and become wise. Alam niyo po, noong high school ako, talagang, although hindi ko pa alam yung verse na to, ginagawa ko po to. Nakikipagbarkada po ako sa mga magagaling. Yung mga matatas ang grades. Kasi po, nung ako'y nag-aaral, matalino po ako. Lalo na ang katabi ko, magaling sa klase, talagang matalino po ako. Yung mata ko, napakalinaw para tingnan yung sagot niya. Kaya nga po, meron akong tinatawag na cheating arrangement during that time. Ang hirap kasi mag-aral, high school, no? Kasi meron kami na-maintain dahil nga sa scholarship. Nung college, wala na. Nakaupo na lang ako sa row 4. Tabi pa ng basura, kaya hindi napupuntahan ng teacher.
Hallelujah. No, pero ito po, as we become wise, no, as we walk together with wise people. Sino po alam niyo yung mga, kilala niyo po sino yung mga wise people? Ito po yung mga kumilala sa ating Panginoon. Kasi po sabi ng Proverbs, no, yung wisdom ay nagsisimula kapag meron ng fear of the Lord. Kaya kung wala kang takot sa Diyos, wala pang wisdom yan. Meron yan, wisdom tooth. Okay? Pero kapag meron kang Panginoon, you are wise, you become wise. Pero sabi niya, associate with fools and get in trouble. No? Actually po, mahaba na ata tayo eh. First word pa lang. Actually po, during that time, kasi nga po, school bukol na during college. Mahirap lang po kami. No? Sa AUF kasi, uso yung Blue Book during that time, nung college ako. Blue Book. Sino po yung nag-graduate ng AUF ng college? Naranasan mo yung Blue Book. Pag magte-test ka, kailangan may Blue Book ka. Wala akong pambili. Although mura lang yon. Ang nagpo-provide, yung kaklase ko, mga klase kong raw 4. Kasi kapalit naman nun, answer. Pag-provide nila yung Blue Book ko. Yung teacher namin, alam ko, malabo mata eh. Ang kapal na salamin. Nakupo ako sa harapan niya. Kaso mataas yung mesa. So nakababa naman yung armchair nung upuan ko. Kunwari nagsusulat ako, pero wala akong Blue Book kasi yung Blue Book kinuha na. Tumatakbo na. Alam ko, mali naman mga sagot ko. Ewan ko, bakit tumakbo pa yung Blue Book? Tapos pagtayo ng teacher ko, nakafocus pala sa pero nakayuko ko, kunwari nagsusulat. Sabi niya, Garcia, asan yung Blue Book mo? Napatingin. Tapos tayo ka na. Alis ka na. Ayun. It caused trouble sa mga... akala nila tama mga sagot ko. Hallelujah. Wala kang matalino ko. Matalino kasi nakasalamin. Hallelujah. Pero alam ko, kapag si Kristo, si Lord, ang nagsimula sa buhay nyo at kumilos sa buhay nyo, nako, humanda ka dahil gagamitin ka ng Panginoon for His glory. Yun po ang tunay na katalinuhan. Kapag yung talento mo, yung kaisipan mo, yung kalakasan mo, nagagamit na for God's glory, yun po yung tunay na katalinuhan. Hallelujah. Kaya nga kung gusto mo maging matalino, sama ka na sa CU. Mag-desire ka na maging forerunner. Noon ko naman, 5 years na yung CU tamo, hanggang ngayon ka pa forerunner. But ang sama ng tingin nyo, totoo naman. Mga kabataan nga, minsan 1 year lang, forerunner na eh. Kausap ko yung mga adult, no? Hindi mga kabataan. Hallelujah. And I encourage yung mga lalaki, yung mga ama ng tahanan. Mag-step up na po tayo. Mag-desire na po tayo maging forerunner para umabot pa ng mga ama ng tahanan. Alam niyo po ang kagandahan ang ama ng tahanan ay Kristiyano, buong pamilya damay. Hallelujah. Sangkuman lang ng tatay. Tumatahimik kasi nandiyan si nanay. Isang kuman lang ng tatay, sama lahat. Amen? Mga ama ng tahanan? Yung hindi pa forerunner, ang kausap ko. Ama ng tahanan? Ay, nawala yung kausap ko. Mag-step up na po tayo. Hallelujah! Tingnan niyo po, napakarami po ng babae kasi po sila yung nag-step up, pero kailangan po tayo mag-step up, mga ama ng tahanan. Amen, ama ng tahanan? Amen, ama ng tahanan? Sumigaw ng hallelujah! Yung nagdi-desire maging forerunner next year, sumigaw ng praise the Lord! Ayun, hallelujah, thank you Lord! Hallelujah. You will become wiser kasi gagamitin ka ng Panginoon. Pangalawa, experience the best of God's love in fellowship with believers because fellowship teaches to love and be loved. Yes, kanina, gagamitin ka ng Panginoon. Yes, may mga katalinuhan, strengthen ka. Pero dito, tutulungan ka kung paano magmahal at mahalin. Hallelujah.
No, kaya yung Zero ang Hearts Day, attend ka na CU kapatid. Mararanasan mo yung pag-ibig. Ako naniniwala po ako, kapag isang tao narinig na yung kwento, nakapag-express ng kwento, he feel love. Kasi may oras ka para pakinggan eh. And when you feel love, you return. Babalik ka. And when you return, life transformation starts. Hallelujah. Ito po yung ginagawa ng CU. Yes, sa simula, ipo-force mo lang yung sarili mo sa CU. Pero pagdating ng panahon, na-feel mo yung importance mo sa CU, ikaw na mismo ang maghahanap ng oras ng CU. Hallelujah. Parang ang lungkot nyo pag CU pinag-uusapan, no? Sa totoo lang po, sige, lahat ng nag-e-enjoy sa CU, taas ang kamay. Hallelujah. Yan, ma-encourage na ka kapatid. Kung wala ka pa CU, ma-encourage ka na sa bawat CU, ma-enjoy mo lahat. Maging ang salita ng Panginoon at pag-ibig ng Diyos. Sabi ng John 13, so now I am giving you a new command. New command ito, no? Ang kausap ng Panginoon, mga disciples, nasa Last Supper ng Panginoon. Kaya nga, it's a new command kasi may command ng Panginoon before, pero yung command ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself, ito ay para sa general. Dahil kausap ng Panginoon, nung sinabi niya, love your neighbor as you love yourself, ito yung mga Pharisee na wala pang ugnayan sa ating Panginoon. So para maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos at sila din umibig sa Diyos, mahalin mo sila katulad ng sarili mo. But this time, yung John 13, ang kausap na pa yung mga believers na, mga disciples ng Panginoon. Kaya sabi niya, so I'm giving you new command. Ano yung command? Love each other just I have loved you. You should love each other. Paano ba umibig ng Panginoon sa kanila? O maging sa atin? He gave His life. Jesus died on the cross for us. Okay? In 35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. No, kasi nga po, tinatanggap mo bawat isa. Wala kang iniiwasan. Ang lahat naman lumapit sa ating Panginoon, winelcome ng Panginoon. So kapag nag-iibigan, lalong-lalo na yung mga brethren, hindi nagkaagatan. Alam mo yung mga siyong nagkaagatan, check nyo yung mga braso nila, ang daming mga ngipin na marka. Nagkaagatan. Hindi kapag ang fellowship, nagmamahalan, hindi nagkaagatan, walang awayan. No, napapatunayan natin na tayo nga ay mga lingkod ng Diyos at mga disciples ng Panginoon. Okay? Sabi rin ng 1 John din ito, no? Si John din, John the Beloved sumulat. Sa 1 John 3:16 said, we know what real love is because Jesus gave up His life for us. Alam mo kasi nga po, pinakita ng Panginoon ang pag-ibig niya sa atin nung iniligay niya o inoffer niya ang katawan niya sa atin. So we ought, kailangan daw natin gawin to give up our lives for our brothers and sisters. Kailangan din tayo magsakripisyo. Okay? Sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa pananampalataya. So, paano natin gagawin at papakita yung pag-ibig nito sa mga kapwa nating mananampalataya? Sabi ng verse 17, touch screen. If someone has enough money, alright, to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? So, meron kang pera, may extra ka, may budget ka para dyan. Okay? Tapos nakita mo yung kapatid mo nangangailangan. Kung walang kumilos, paano niya mararanasan na ang Diyos ay gumagamit ng tao para i-extend ang pagpapala niya, papala ng Diyos sa taong ito? Ako po, during that time na nagsisimula pa lang ko nung wala na po yung business namin, and I'm praying, Lord, kung talagang tinawag mo ko, ipoprovide mo ang pangangailangan namin. And during that time, 600 pesos lang ang allowance ko sa church. And that was 2001, 2002. 600 pesos a month. Kasi po, nasa worship team ako, may allowance po kaming 150 per Sunday kapag ikay tumutugtog. Saxophone player po ako. Okay. Kasama ko po si Pastor Manny during that time. Nangungupahan po kami ng apartment.
3,000 pesos a month. Sobrang yung allowance ko ng pambayad ng apartment. Pero gumagamit ang Panginoon ng tao. One day before ng due date ng pagbabayad ng apartment, may darating na tao. Sasabihin ng taong ito, pinabibigay ni Lord sa iyo. And I experience the love of God as the Lord sustains us. Hindi pa po kami kumakain dyan. So yung 600, dinidivide po yan, pambayad ng apartment, pagkain namin, pamasahe namin. Pero hindi po kami nag-fasting. Hallelujah. Ba't ang lungkot nyo? 2002 pa yon. Ngayon, biyaya ng Panginoon. I am a living testimony na ang Panginoon ay tumutugon sa lahat ng mga umiibig sa ating Panginoon sa kanilang pangangailangan. Hallelujah! No, parang siya, that was 2002. Tagal na po yun. No? Living testimony na po ako ngayon. Hallelujah! Sino po yung masaya na lahat ng anak ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos? Baka sabihin niyo naman, yun na naman yung atin. Ako naman, Lord. No, pag nag-start ka ng ganyan, you are actually causing curse sa buhay mo. Dahil kine-question mo ang authority ng Panginoon sa buhay mo. Eh sabi naman, Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Sabi rin ng Panginoon, if you fully obey me, out of all many nations, you will be my treasured possession. That was in Exodus 19, verse 5. Hallelujah! So hindi tayo iwanan ng Panginoon. Sabi niya, okay, tuloy natin. Dear children, verse 18, Dear children, let us not merely say we love each other, let us show the truth by our action. Kasi nga po, kung yung salita mo walang action, walang katuturan. No, parang sasabihin mo, kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon. Paano? Kung di mo siya pinagpala, paano magkakaroon ng katotohanan yung salita? Kaya nga tayo pinagpapala ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Kaso nga lang, meron lang talagang mga lamaran. No? Naghihintay lang, ay sinabi na ni Pastor, lalapit na ako mamaya sa kanya. Kapatid, isa lang po ang ating Diyos. Kung nagpapala po siya sa isa, na mananampalataya, magpapala din po siya sa inyo. Huwag po kayong umasa sa tao, umasa po tayo sa ating Panginoon. Huwag din po tayong umasa sa mga bank accounts natin, umasa po tayo sa ating Panginoon. Huwag po kayong umasa sa katabi nyo. Hallelujah. Kasi liklukan mo yung itambalo mong makwalta eh. May kisiping ka. Hallelujah. Ay, sakto. Sinabi ng pastor, kalelege pa mo. May mili ka luklukan eh. Hallelujah. Pero ang Panginoon, mabiyaya po. Hallelujah. Our actions will show, tapos na ba ako doon? Okay, let us show by action. Our action will show that we belong to the truth. Kapag po pinanghawakan po natin ang salita ng Diyos at sumikilos po tayo according sa word ng Panginoon. So let us be confident when we stand before God. Pag sinabi pong confident, wala pong conscience involved. Kasi po kaya po yung we will stand confidently when we approach the throne of the Lord. Kasi nga po sumusunod tayo sa Kanya eh. Kapag hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon, hindi tayo confident kapag humarap tayo sa ating Panginoon. Eh sabi ng Panginoon in the gospel, no, nung ako ay walang masot, dinamitan mo ako. Nung wala ako makain, pinakain mo ako. Nung nakulong ako, binisita mo ako. Sabi ng mga disciples niya, kailan yun, Lord? Kung lahat ng ginawa mo sa least of my brothers, you are doing it to me. So yung mga bagay na tulong na ginagawa natin as God bless us, pinapakita talaga natin na tayo nga yung mga disciples ng Panginoon dahil nga tayo sumutugon at sumusunod sa nais ng Panginoon sa atin. Amen? Instruction ni Lord yan. Kapag in-ignore natin yan, we are disobeying the Lord. Amen? Sa lahat ng nakasimangot na sa aking pinagsasabi ngayon. Amen? Nakasimangot pa rin. In Acts 2:42-47 said, all the believers devoted themselves to apostles' teachings and to fellowship and to sharing meals, including the Lord's Supper and the prayer. Ito po yung fellowship. Okay? Kompleto pong fellowship because they share meals, they teach the Word of God, no, they pray. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. Kasi nga po kapag ang Diyos ang kumilos, talagang mamamangha ka.
Hallelujah. Mamaya, didiscuss pa natin morely. And all the believers met together in one place and shared everything they had. Kasi nga po, meron may share. Kaya kapag po tayo mga disciples ng Panginoon, meron tayong ma-share, mag-share po tayo. Hallelujah. Hindi po yung mga tira-tira. Ay, pa-expire niya bukas, dalang kay si Yumi. Ay, expired na 1 week. At hindi pa 3 months yan. Doon naman balo, doon naman check na yung si Yumi. Ito yung balo you. No? Sa CEO namin, check ng aming inspector. Meron po kasi kaming member na supervisor o siya yung in charge sa mga groceries dito sa Region 3. Talagang particular siya sa expiration. One time, nahuli ako . Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. No, yung palang juice na gagamitin namin for communion, expired na pala. Sabi ko, sa communion naman, pag pipray natin, wag tayong malason. O baka meron dyan. Ating tamang chocolate. Talakaldaretang chocolate, pinalikot mo. May sirala mo, expired na. Ay, kami gaya mag-isan lang kaya si Yumi rin. Pag expired na, pamigay. Pero pag okay pa, tago. No. Kapag meron, i-share natin. Why? Kasi the more we give, the more we receive. The more we bless people, the Lord will bless us. Umaapaw pa yan. Siksik, liglig at umaapaw. No? So they had, kasi with the joy that they have, they share everything they had. They sold their property and possession and shared the money with those in need. No? Naranasan po nila yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Take note, nagsisimula pa lang ang Christian Church. Sa isang gabi, 120 lang. The next day, 3,120 na agad. So dahil lumobo agad, naramdaman ng mga believers, kailangan pakainin itong mga more than 300 or 3,000 na bagong believers. Why? Kasi mga believers na to, mga pilgrims, iba-ibang hindi taga doon. Nagpunta lang sila doon para yung Passover. I-celebrate yung mga feast. No, lalo na yung first fruit na in-experience during Acts 2. So maraming mga pilgrims ito, sa-celebrate lang ng feast, no, na inintend ng Panginoon sa mga Hudyo. So maraming mga tao na hindi naman taga doon. And pinili nila magstay because they want to know more about Christ. Saan sila matutulog? Saan sila kakain? Saan sila magpapahinga? Kaya in-accommodate nila. Kaya nga naisip nila, through the blessing of the Lord, ibenta yung mga properties nila. Hindi ito kawalan. Baka nalungkot na kayo. Pangako ng Panginoon, mas pagpapalain ka ng Panginoon. Alam mo si Zacchaeus nagbigay sa mga mahihirap. Walang record sa Matthew or sa gospel na naghirap si Zacchaeus. I believe pinagpala siya ng Panginoon. Amen? And they sold their property and possession, shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, meet in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Kaya alam mo si Lord na kumilos kasi nagbigay with great joy and generosity. And all the while praising God, enjoying the goodwill of all the people, each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. So dumadagdag kasi nga po, nakikita yung kagandahan ng fellowship. Kasi nga po, kapag nagfe-fellowship po tayo, tinuturuan tayo magmahal at mahalin din. Our CU Fellowship should be a channel of God's love, caring and helping people spiritually, mentally, physically, and financially. In all aspect, no, lalong-lalo na sa ating spiritual life. Galatians 6:2 said, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Ano po yung law of Christ? To love one another. Hallelujah. Third, experience the best God's love in fellowship with believers because fellowship brings us closer to God's heart. Yung fellowship lang po, no, i-remind ko lang po kayo, this is for believers. Wala kang may enjoy na totoong fellowship kapag hindi po believers ang kasama mo. Yung totoong fellowship, nangyayari lang po yan sa mga believers, sa mga tunay na Kristiyano. Amen. Kaya nga, fellowship brings us closer to God's heart.
Kasi nga po, kinuman ito ng Panginoon. Kinalugdan ito ng Panginoon. Kaya sabi ng Psalms 133, how good and pleasant it is when brethren dwells together. Hallelujah. And this is God's heart. Kaya nga po, how good and pleasant. So when you go together, actually, as we go sa church natin, every Sunday, it's a fellowship. Kaya nga nalulugod ng Panginoon. Lalo na sa CU. No, marami po dito ini-encourage sa CU, pero sasabihin niya, see you next year. Instead na Calvary yung pukan, see you. Makita mo naman ulit, see you. Pero alam niyo po, as we go this fellowship, tutulungan tayo na maging closer sa ating Panginoon. Sabi ng John 17, I am praying not only for these disciples, but also for all. Sino po yung all? Sino po yung all? Ito po yung, ito po yung who will ever believe in me through their message. As we listen to the very teaching of the disciples, no? Tayong mga believers right now, pinag-pray na ng Panginoon. 2,000 years ago, alam niya kapatid na a-attend ka ngayong February 15, 2026 at maririnig mo to. Ang mensaheng ito, kaya nga pinag-pray ka na ng Panginoon. Hallelujah. So kasama po tayo dito. No? Ito po yung inintroduce na ng Panginoon. Ibig sabihin yung fellowship na to, ang Panginoon ang nag-introduce. Hindi po kami. Hindi ang Calvary Temple. Ang CEO ang nag-introduce po niyan, ang ating Panginoon. Siya po yung nag-author niyan, ang nag-design niyan. Kaya kapatid, kung hindi ka pa sumasama sa CEO, bahala ka. Kung ayaw mo, wag mo. Pero alam mo yun, hindi po ako hihinto ng kakahikayat sa inyo. Dahil alam ko po, malaki po ang benefit ng isang member ng CEO. Hindi ko po pagmamalaki ito kung hindi ko po nararanasan ng benefit. Yung iba, benefat. Tumataba sa pagkain. Pero ang sarap po, no? Kapag kumakain kahit konti lang, dumadami. Kasi pinagpipray yan Lord, paramihin mo. Ba't nalulungkot yung walang CEO? Di makakaw. Sama ka na kasi sa CEO. Wag mo na ignore yung nag-invite sa'yo. Sama ka na. Sa lahat ng masama tingin sa akin, yan yung walang CEO. Kaya foreigners, tingnan nyo na yung masama ang tingin sa akin. Dito kayo sa harapan. No? Mapipinpoint nyo sila. Hallelujah. Wala naman pong Wala naman pong hindi masaya sa umagang ito. Okay? Ulitin ko lang po, bato-bato sa langit, ang tamaan, sumana sa CEO. Hallelujah. Wala na nag-amen. Balikan po natin yung Acts 2:42. And all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and sharing in meals, including the Lord's Supper and prayer. A deep sense of awe came over them all. Alam niyo po, yung deep sense of awe, hindi mo yan makukuha without the movement and the blessing of the Lord. Kaya nga po, they have this deep sense of awe dahil po kumilos ang Panginoon sa kanila. And God is glorified. When God is glorified, miracle happens. Kapag ang Diyos ang nag-glorify, merong pagpapala, merong milagrong maranasan, kapatid. Pangako po ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng Hebrews 10:25, let us not neglect. Ibig sabihin ng neglect, wag mong kaligtaan, wag mong i-abandon, wag mong hayaan na lang, nalilipas. Okay? Let us not neglect our meeting together. So wag mong i-neglect ang CU, session nyo. Nasasabihin mo, hindi, atin ako every month lang, once a month. Okay na yon. Yung iba, twice a month. Yung iba, late na lang, kapag kainan na lang. Kaya nga sa amin, ang kainan sa una. Kasi na-realize ko, yung iba dumarating late doon sa pagkain na lang. So, ang ginawa ko, inuna ko na pagkain. Hallelujah! Technique. Kaya pag dumating ka late, wala ka ng pagkain. Okay? Hallelujah! Okay, kasi let us not neglect, sabi ng Panginoon, our meeting together. As some people do. Yung iba, ninineglect na nila.
Okay? Yung iba, pinagpapaliban na lang. Yung iba, ang daming mga excuses. Pero sabihin mo, sa mga CEO mo, maglilibre ako sa Burger King mamaya. Sino aaten? Ang lahat naka-thumbs up. Pero pag alam nilang pandesal lang, doon sa kanto, ay nako, matamlay ang pag... Pero, sa pagkain ba yan? Kung nag-grow tayo, we can experience strength, being loved, and love, or to be loved. Tapos, ngayon, eto, we move closer sa ating Panginoon. Pagpapaliban mo pa yan. Hallelujah. Alam niyo po, pinakamasarap, para encourage ko lang po kayo, kahit humahaba po tayo. Yung pong may taong magsasabi sa inyo, alam mo yung best gift and reward na pwede mong makamtan sa mundong ito, yung pong nagagamit na ang buhay mo sa iba, at sasabihin ng taong ito, sasabihin niya sa iyo, salamat, ginamit ka ng Panginoon sa buhay ko. That is the best reward na pwede mong matanggap dito sa lupa. Hallelujah! But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Malapit na ang Panginoon, ang kanyang pagdating. Kaya nga, encourage na natin yung bawat isa na umattend. I-encourage mo na, kapatid, ang sarili mo na umattend ka na CU. Kung pa-absent ka, attend ka na. I-inform mo na yung forerunner mo, darating ako. Hallelujah! Rengali ba, mamili la. Reta mga santing ang forerunner. Alam mo kapatid, kapag maganda yung, gwapo yung forerunner, maganda yung forerunner mo, may qualification din siya. Kailangan maganda at gwapo ka rin. Hindi ganun. Yung iba kasi namimili eh. Alam mo, magstay ka lang sa isang CEO, mag-grow ka. Kasi dyan ka itinalaga ng Panginoon. At kapag dyan ka tinanim ng Panginoon, aalagaan ka ng Panginoon. Hindi ang forerunner mo mag-aalaga sa'yo, ang Panginoon ang mag-aalaga sa'yo dahil itinanim ka na dyan. Dyan ka tinanim ng Panginoon, kaya nga dyan ka lang dahil palalaguin ka ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Okay, pag sinabing let us not neglect, this is God's command. Hindi yan basta-basta lang salita ng Panginoon. No, it's God's command. Kaya nga po kapag ginawa, nag-neglect po tayo sa mga fellowships, we are actually disobeying God. Ang Diyos ang nagbigay ng instructions, ang Diyos ang nagbigay ng command, tapos aayaw ka ngayon. Pero sa totoo lang, vulnerable po tayo kapag nag-iisa. Alam niyo po yung pinakamasarap na umaattend sa church every Sunday, yung pagbaba mo, may kausap ka pa. Dati, pagbaba mo, diretso palabas eh. Pero right now, dahil may CEO ka, nakakatambay ka na. Hindi lang yan, alam mo, maganda pa, nakikilala nyo yung mga leaders ng church. Na iko-connecta din kayo sa church. Na kapag may nangyari sa inyo, o meron kayong activity, meron kayong celebration, o meron kayong sitwasyon sa bahay, na iko-connect na kayo sa leadership ng church. Nung nagsimula po ang CU, that was 2019. Nagkaroon po ng pandemic. Hindi lahat kasama sa CU. Yung mga kasama lang po CU, yun po yung mga direct na natulungan. Kasi po natatanong namin yung address, saan po sila, kumusta na po sila, anong pangangailangan nila, yun na po yung natutulungan ng church. Yung iba hindi nakakonekta, so hindi namin alam kung paano sila puntahan. Kasi nga po hindi pa sila connected sa leadership. Kaya nga as we involved in the CU, na-i-connect po tayo sa leadership. Nako-connect din po tayo sa ating Panginoon. Kasi it teach us to draw closer sa ating Panginoon. Amen? Kaya to experience the best of God's love in fellowship with believers, para maranasan ito, okay? Fellowship help us grow in strength and wisdom. No? Attend po natin, wag po natin kaligtaan ng mga bagay na to. Fellowship teaches to love and be loved, and fellowship brings us closer to God's heart. Hallelujah. Sana po na-encourage ko po kayo at na-persuade ko po kayo na ang isang Kristiyano hindi po siya nag-iisa. Yes, kasama ng Panginoon. Hindi ka rin nag-iisa kapag kasama ng Panginoon. Pero ang Panginoon, in-encourage niya po tayo. Dahil po ang pag-ibig ng Diyos, na-i-share po yan. Paano natin ma-i-share ang pag-ibig ng Diyos sa iba kung hindi po tayo involved sa fellowship?
Paano natin ibibigyan ng papuri at pagsamba ang Panginoon sa buhay po natin kung wala po tayong nakakausap on weekly basis? Ang CEO po, it's weekly basis. At hindi po namin kayo ipo-force o ipe-persuade sa siyong ito kung wala pong malaking benefit ang bawat member ng CEO. Kaya po, we encourage you na mag-connect na po sa mga CEO. Pag-pray nyo na po. Dahil po, malapit na dumating ang Panginoon. Wala pong maiiwan. This is our prayer. Wala pong maiiwan na membro ng Calvary Temple pag dumating po ang Panginoon. Wala din pong maiiwan sa membro ng pamilya natin kapag po dumating ang Panginoon. Kaya nga po, we encourage you. Nasama po sa siyo. Hallelujah. Sa lahat po na nagdi-desire na makilala pa ang Panginoon through fellowship, sige po, tayo po tayo. And allow the worship team na ilid po tayo.